Cayetano eh, no? Oo, yung 13, sa 13 walang onsihan. A few moments later. Aha. Oh, 'di ba? Sabi niya, buwang 13, sa 13 walang onsihan. Naunahan na sila ni Cheese, mga kababayan. Maliwanag 'yan. Pero ito naman ngayon ang sinasabi ng kampo ng mga DDS. Sila, mga kababayan, ito, kilala nyo to yung third floor studio, 'di ba? O, sila may balita rin. Posible na sa mga oras na to may numero na sila. Oh. At yung hindi pa lang muna natin sasabihin, yung dalawang pinangangambahan natin, Kuyang Ibi, posible na... Mas dalawa na ngayon. Hindi, nung una, dalawa. Yung isa si Cheese. Lumipat na yung isa. Lumipat na yung isa. Na posible, yung isa, malapit-lapit na rin sa katotohanan. Bibigay na. Mukha. Bibigay na. Mukha. Diba? Nag-announce pa tayo na yung pamilya, sinicure na sa abroad, pero mukhang bibigay, yun ang malungkot. Naku po, mga kababayan, yung pamilya daw, sinicure na sa abroad. Okay, so lilipat na kasi etong taong to, nag-iisip lang eh. 'Di ba? Nag-iisip, mga kababayan. Naalala nyo yung sinabi ni Rapi Tulfo at ni Erwin na yung mga taong to, nahihirapan lang silang lumipat. And meron isang nakita ko na isang post, sabi niya, nung senador na yon, humahanga ako kay Cheese Escudero, kay Senador Cheese, kasi nagawa niya ng lumipat. Wala na siyang problema. Kami namumroblema ba kung paano lilipat? Kung paano namin gagawa ng paraan ng paglipat. Gusto na naming lumipat eh. Pero hindi namin magawa agad-agad. Kailangan muna namin na may gawin. Oh, ano yung gawin? I-secure yung kanilang pamilya. Pero di ko muna papangalanan yan, mga ka-GP. Ang malungkot pa, merong dalawa pa. Oo, may dalawa pa. Kagulat pa tayo na hindi natin inaasahan na siya pala yung lilipat, pero lilipat. Oy, grabe ano, ang tindi no, mga kababayan. Bukod kay Cheese, merong isa pa, tapos may dalawa pa. So, mga kababayan, package deal ito ha, package deal. So, kung ngayon, 12 sila, plus isa, mga kababayan, 13, plus dalawa pa, so, 14-15. Aray ko. Di ba? Kawawa naman tong si Alan Peter Cayetano. Mga kababayan, hinuhudas ng mga hudas. Aray ko. Maliwanag to. At sasabihin nila kung ano ang nangyari, mga kababayan, na paano ba ginawa ng mga to? Meron pang mga karagdagang isa o dalawang senador. Alam mo, kahapon, Shout out, sa Crescencio. isang meeting na pinuntahan ko, alam mo, sino nakita ko sa kabilang table Okay. o sa kabilang restaurant? Senador. Tapos, hindi ito yung pumunta sa Malacanang na sinasabi, kasama yung tatay. Alam mo, sino kausap nung senador? Tatay niya. So, ano kaya pinag-uusapan? Ito ba yung mag-amang umiyak sa Malacanang? Hindi, iba po. Posible madagdagan na naman ang bilang. Yung nadagit o nabingwit ng administrasyon. Aray ko! Mga kababayan, agoy, naubos na ang Judas 13. Hindi, ito sa totoo lang. Di ba? Ito ang pinakamaganda nyong gagawin. Kung gusto nyong i-redeem yung mga sarili nyo, ito yung pinakamaganda nyong gagawin. Kasi kung may pangarap pa kayo sa 2028, ito yung pinakamaganda nyong gagawin. Mga kababayan, ngayon ang katanungan, sino sa palagay nyo yung mga binabanggit po nila na maaaring lumipat? Okay, syempre yung iba nakikita nyo na sa mga post, di ba? Di ba? Pero ang tanong, sino-sino pa yung mga posibleng lumipat? May clue eh. May sinasabi rito, baka mamaya yung inaakala mong hindi lilipat, siya pa pala yung lilipat, mga kababayan. Di ba? Yung isa dun sa kanila. Kasi sigurado ko na, si Joel Villanueva talaga yung isa. Okay? Yung pang 13 nila si Joel Villanueva. Pero may binabanggit dito, mga kababayan eh. Di ba? May binabanggit na senador. Na kausap yung kanyang tatay. Di ba? Yung isa naman, yung sinasabi nila na senador pumunta doon sa Malacanang, kasama naman yung kanyang tatay, ang palagay ko doon si Joel Villanueva yon.
'Di ba? Pero yung kausap yung tatay doon sa table sa meeting, ibang tao pa 'yan, mga kababayan. Sa makatuwid, ito mga taong to, yung mga hindi mo talaga inaasahan. Palagay nyo sino yung binabanggit nila? 'Di ba? Sino yung mga binabanggit nila na pwedeng lumipat? Syempre Bilyar kasama yung ama. Si Bilyar, si Bongo, si Alan. Hindi pwedeng si Alan. Si Alan pupunta sa kabila. Hindi nga daw po yan hindi daw yan welcome. Sabi ni Rapi at Erwin. Lahat sila magsilipat na pera lang si Alan. 'Di ba? Hindi siya welcome. Bilyar at Bongo. Magkapatid na Bilyar. Villanueva nakausap daw ang tatay. Jamil at Jark. Okay. Si Jay kasi. Kaya pinalitan Camille at Jark. Okay? Sina Bilyar. So, mas marami dito Bilyar. Pero mayroon dito isang Bongo, mga kababayan. Kasi sabi, 3 pa eh. 'Di ba? 3. So, palagay ko, mga kababayan, mga ka-GP Natics, hindi ko alam kung tama yung perception ko Pero parang nakikita ko, si Bongo nawawala din eh. Hindi rin din nagbabakita sa mga hearing, mga kababayan. Napansin nyo, nung nagkaroon ng Senate fake blue ribbon hearing, wala si Bongo. Hindi siya pumupunta. 'Di ba? Alam naman natin mga kababayan, si Bongo hindi rin po ito malapit kay Sara. Malapit ito sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. 'Di ba? Bilyar siblings, Villanueva. Paano kung maging 16 pa sila? Grabe na to, no? 4 pa yung lilipat. Ubos! Mga kababayan, ang lahi ni Cayetano. Aray ko. Bilyar siblings, ading, sabi ni Ma'am Marites. Si Joel is lying. Bilyar at Bongo. Himala kung lilipat si Bongo, sabi ni Nathan. Nako, magugulat kayo pag biglang lumipat yan. Pero hindi ko sinasabi na, mga kababayan, kasi hindi ko lang din siya napapagpansin. 'Di ba? Alam nyo naman yung mga hindi natin napapansin. Bigla na lang nasa kabila na. Meron kasi dito na sinasabi, balikan ko ulitin ko lang. Posible na sa mga oras na to, may numero na sila. At Tama, Sara Madrona. Yung dalawang pinangangambahan natin, Kuyang Ibi. Posible na. Mas dalawa na ngayon. Hindi, nung una, dalawa. Yung isa si Cheese. Lumipat na yung isa. Lumipat na yung isa. Na posible, yung isa, malapit-lapit na rin sa katotohanan. Bibigay na. Mukha. Bibigay na. Mukha. Diba? Kasi may Nag-announce pa tayo na Mm. yung pamilya, sinicure na sa abroad, pero Okay. mukhang bibigay, yun ang malungkot. At ang malungkot pa, merong 2 pa. Baka nga may maikagulat pa tayo na hindi natin inaasahan na siya pala yung lilipat, pero lilipat. Meron pang mga karagdagang 1 o 2 senador. Alam mo, kahapon, nung sa isang meeting na pinuntahan ko, alam mo, sino nakita ko sa kabilang table o sa kabilang restaurant? Senador. Tapos, hindi ito yung pumunta sa Malacanang na sinasabi, kasama yung tatay. Alam mo, sino kausap nung senador? Tatay Ma'am nila, Lorena. tatay niya. So, ano kaya pinag-uusapan? Ito ba yung mag-amang umiyak sa Malacanang? Hindi, iba po. Posible madagdagan na naman ang bilang. Yung nadagit o nabingwit ng administrasyon. So, may binabanggit, di ba, ng babae, mga kababayan, na kung saan po sinasabi dito, magugulat tayo, baka mamaya yung hindi natin inaasahan na lilipat, siya yung lilipat. Kung meron akong inaasahan na hindi lilipat pero lilipat, mga kababayan, wala nang iba yon para sa akin in process of elimination, yan ay si Bongo para sa akin. Kasi si Aimee, mga kababayan, rabid yan Talagang utusan yan Tutayan ng mga Duterte. Tutayan ni Sara, takot kay Sara yan. Takot kay Baste. 'Di ba? Si Alan, mga kababayan, hindi naman yan papayagan lumipat sa kabila. Talagang alam naman natin. Talagang gusto niya ng kapangyarihan. Etong si
Pia Cayetano, wala na din. Mas malala pa pala sa kapatid niya. Akala ko dati matino eh. 'Di ba? Siyempre susunod yan sa kapatid niya. Sa kapatid niya, mas bata po si Alan kaysa kay Pia. Tapos mga ka-GP Natics, sino pa ba? Si Robin hindi din. Kasi alam naman natin, maka-Duterte talaga yan. Kahit balatan mo yan, mangangamoy Duterte yan kahit sunugin mo. 'Di ba? Ganun ang sinabi niya. Aray ko. Pero itong si Bongo, nakita natin eh. Nakita natin yung demeanor ni Bongo. Parang kay Chis Escudero, mga kababayan, na hindi na nagpapakita, na hindi sumasama sa majority. So anong ibig sabihin nun? So maaari din, 'di ba? Kasi nga base doon sa mga analysis natin nung nakaraan, Bongo is secretly, mga kababayan, doing something against Sara Duterte. 'Di ba? Na sabi pa natin, abangan natin yung galawan ni Bongo. Dahil sigurado hindi niya i-acquit si VP Sara Duterte. Isa yan sa magkukonvict sa kanya. Pero papalabasin lang niya because evidence-based ang gagawin niya. 'Di ba? So maaari na tong lumipat, mga kababayan. Pero abangan natin. Ngayon, saan naman napapasok yung sinasabi mo, GP, na special election? Okay? Si Pangulong Bongbong Marcos, binabanggit nung nakaraan, mga kababayan, na kahit itong mga senadora, Loren Legarda, Pia Cayetano, they are willing na umattend kung magpapatawag na special session ang Pangulo. Mga kababayan. And by that event, pwede na magtalaga ng panibagong Senate President. Kasi ngayon, bakante yan eh. 'Di ba? Bakante yan at pinag-aagawan talaga yan kasi sabi ni Cayetano, siya pa rin daw ang Senate President. Mga kababayan, at gagawin niya ng Pangulo para maipasa yung mga natenga na mga batas. Yung mga batas, lalong-lalo na dun sa mga kernel, mga kababayan, doon sa bill ni Risa Ontiveros na anti-hospital detention law, 'di ba? Doon sa agri, meron 'yan mga sa health, meron din 'yan mga nakatenga, mga kababayan. So gagawin 'yan ng Pangulo. 'Di ba? Yan naman po ay nasa konstitusyon. Kapag merong mga kinakailangan gawin, kailangan tapusin na hindi nagawa, magpapatawag ng special session ang ating Pangulo. Kailangan nila mag-comply. 'Di ba? Kailangan nila mag-comply. Ang tanong, GP, kailan mangyayari yung special session na yan? 'Di ba? Kasi, tingnan po natin, masyadong critical, mga kababayan, kung patatagalin pa yan, kasi mag-aaway pa rin eh. Yung faction ni Alan Peter at itong si Win Gatchalian. Tandaan po natin, mga kababayan, masyado na nagkakainitan ang mga tulpo. Particular itong si Erwin at itong si Alan Peter Cayetano na baka umabot pa sa kaladkaran, 'di ba? Sa kwelyuhan at arestuhan. Ngayon, mga ka-GP Natics, para matigil 'yan, kasi pinag-uusapan din diyan kung sino ba ang mag-chair dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. 'Di ba sabi ni Win, siya ang mag-preside. 'Di ba? Sabi naman ni Alan, ako pa rin ang Senate President. So para matapos na yung gulo na 'yan, kailangan tuldukan. Para matapos yung gulo na 'yan, mga ka-GP Natics, kailangan gumawa ng paraan ang ating Pangulo. Silent move. 'Di ba? Ito yung gagawin nila. Magpapalitan ng magluluklok na ng panibagong Senate President. At the same time, mga kababayan, may papasa na nila, 'di ba, yung mga bills na dapat nilang ipasa. Oh, willing naman kailangan mag-comply ng mga senador. Hindi sila pwedeng gagawin nila, mga kababayan, ay ibo-boycott na naman nila yung special session. 'Di ba? Na hindi sila attend. Pero ganun pa man, kung may mag-boycott dyan at hindi umattend, for example, hindi umattend, mga kababayan, si Amy, dahil sigurado ko, hindi yan na-attend. 'Di ba? Kunwari hindi umattend, si Alan Peter, mga kababayan, mga ka-GP Natics, di meron pang 20. 'Di ba? O, so kung 20 yon, bibilangin natin, mga kababayan, divide by 2, 10, tapos,
plus 1 o 11 may quorum na. 'Di ba? Oh. Sa dami ng napanood ko na video ni Kwak Yatano na never say die talaga, malabo na mag-give in siya kay Senator Win. Totoo yan, mga kababayan. Pero ito nga, special session is the key. Di ba? Pangulo na po ang magpapatawag. Hindi siya pwedeng hindi mag-comply doon. Whether he will come or not, mga kababayan, okay lang. Di ba? Basta nakakuha ng 13, kailangan, mapapalitan siya. 'Di ba? Sigurado na si Joel Villanueva nakuha na, mga kababayan, ayon sa source natin. Sana nga, totoo. Pero kita nyo, maging ang mga DDS yung pinakita ko sa inyo kanina, itong video na to, mga DDS to. Mga tao to ni Vic Rodriguez. 'Di ba? Sila na nagsasabi. Oh, Nasaan na yung paninindigan? Nasaan na, mga kababayan? Sabi pa nila nung una, di ba? Ang maghudas sa 13, mas masahol pa kay Judas. Aray ko! Tapos kung yung 2 bilyar, no? Babaliktad, pupunta sa kabila. Alam naman natin, mga ka-GPnatics alam natin, di ba? Na itong mga to, talagang hindi sila mananatili sa isang pwesto lang. Bakit kanyo, mga kababayan? Alanganin din sila Sa totoo lang, sasabihin dito sa video na to, hindi po sila pagbibigyan or hindi po sila sasantuhin ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Sa pamamagitan ng gagawin na yan, na walang sisinuhin, ibig sabihin, yan ay rule of law. Mga ka-GPnatics. Diba? Ito pa. At liderato sa Senado. Ayon sa grupo ni Senator Win Gatchalian, nagpaparamdam umano ang ilang senador mula sa Cayetano Block na lilipat na sa kanila. At nauna sa balita live si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Partner, sino raw itong mga senador na ito? Bok partner, ayon kay Senator Erwin Tulfo na Wait. Sabi ni Sir Tony, kaso may arrest warrant na si Joel Villanueva dito sa Malolos, confirm na yan. Regardless naman, mga kababayan, it's nothing to do doon sa paglipat niya. Kasi, again, mga kababayan, ang paglipat ni Chis Escudero, di ba, sabi niya, kasi ganito yan Kumbaga, mga kababayan, ang ombudsman is tawag dito, part ng executive, 'di ba? Hindi naman sila pwede na mag-impluwensya, mga kababayan, para mabago yung decision ng Sandigan Bayan or ng ombudsman in case na sila ay lumipat. Kaya nga, sabi ni Chis Escudero, mga kababayan, okay lang, walang problema. As long as maibangon natin yung dangal ng Senado, yung kaso ko nandyan lang yan haharapin ko yan. Ganon din ang mangyayari kay Joel Villanueva, haharapin nila yan, mga kababayan. Kasi hindi naman pwedeng ma-impluwensyahan ng executive, mga ka-GPnatics, or sabihin natin vice versa, ng Senado, legislative, yung ombudsman at yung Sandigan Bayan. Mga kababayan, ang kailangan lang nilang gawin dyan, labanan nito, syempre, gibain yung depensa or yung mga aligasyon laban sa kanila. Yan lang yun. Pero ang magandang mangyayari sa kanila, mariredeem nila yung pangalan nila kahit papano. Oo, matutrol sila ng mga DDS. Pero at the end of the day, mga kababayan, di ba? Kahit papano babalik ang tiwala. Kita nyo nga kay Chis, hindi nyo na binabanatan si Chis. Ganun lang kabilis ang transition dito. 'Di ba? Kasi nakita natin ano ang dahilan ng paglipat ni Chis Escudero. Mga kababayan, kahit meron siyang kaso, 'di ba? Ang sabi niya, ako ay nakonsensya dahil yung mga anak ko nagtatanong na, Daddy, bakit ganoon? Hindi kayo pumapasok, nakakahiya na. Ganun lang 'yun, konsensya. 'Di ba? ng tinatawag na Gatchalian Block, may Baños, partner,
Sino raw itong mga senador na ito? Happy Daisy. Bok partner, ayon kay Senator Erwin Tulfo na miyembro ng tinatawag na Gatchalian Bloc, may 2 hanggang 3 senador daw na nagpaparamdam na mukhang gustong mag-over the bakod o mula sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ay pumunta sa kampo ni Senator Gatchalian. Hindi na pinangalanan ni Senator Erwin kung sino-sino ba yung mga senador na yan, pero alam naman natin may 12 miyembro ang tinatawag na Gatchalian Ronnie Bloc Sierra. at isa na lang ang kailangan nila para maging 13 at makapaghalal na talaga sila ng bagong Senate President. Nauna na, nakita naman natin itong nakaraang Miyerkules na nagpakita sa plenaryo itong Senator Chis Escudero mula sa kampo ng Cayetano Bloc para nga mabuo naman yung 12 ng Gatchalian Bloc. Pero ang sinasabi ni Senator Erwin, meron Guys, balik naman po. alinlangan, itong 2 hanggang 3 senador kaya daw hindi makapagdesisyon kung sila ba ay lilipat sa kampo ng Gatchalian Bloc. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Meron pong nagpaparamdam, pero ang problema po, 2 po actually, hindi po alam. 2 o 3 daw. Yung isa nga po, hindi niya alam paano kakalas. Dahil Ayan. number 1, natatakot na talagang matutulad po sa amin, nakaliwat ka ng titirahin ng mga troll, ng mga vlogger. So kinakabahan siya. May pressure po sa family niya, his children or her children na lumipat na po kayo kasi nakakahiya sa mga classmate namin, sa Si mga Bato. workmates namin. Pati sa church po, Oo. tinatanong po siya. So, Ito, meron na nga clue dito. Yung isa, mga kababayan, yung sa church. 'Di ba? Ito, si Joel Villanueva yan. So, alam na natin. Confirm na yan eh. konsensya siya. Bok, alam naman natin, sa parte naman ni Senator Alan Cayetano, never say die din siya dyan dahil paulit-ulit niyang ginigiit na siya pa rin ang Senate President dahil nung nagkaroon ng botohan o nagkudeta a month ago, nung iboto siya na Senate President, siya ang may 13 na boto habang si Senator Gatchalian bilang acting Senate President ay 12 lamang ang boto na nakuha. Kumpiyansa raw si Senator Cayetano sa suporta na solid pa rin yung kanyang mga kasamahan sa kanilang kampo. Gayon pa man, sakaling makakuha daw ng 13 itong kampo ni Senator Gatchalian, willing naman daw siyang bumaba sa pwesto. Pero may pakiusap sa Senator Cayetano mula sa Malacanang. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Confident Yabang din no? Yabang eh. Aray ko! Yabang? Pwede tayo siguro Hindi mo kailangan magpahiram, Julol! Ang mangyayari niyan, mauubos na yung mga kasama mo. Anong pwede magpahiram? Antayin mo sa Lunes! Aray ko! Raulo! Kung hindi Lunes, Martes yan, mga kababayan, ha? Oh. ako na pare-parehong prinsipyo namin that we'll make the right decisions together. Ang hirap ng pinagdadaanan nila. Tapos, para bang ako lang nakikinabang dahil akong SP. Hindi, makapal lang talaga pag mumukha mo, hindi ka pa bumaba. Aray ko! Hindi ka na lang mag-resign eh. Di ba? Although sabihin natin, 13 ang kailangan, absolute 13 yan. Di ba? Mga kababayan, kasi 24 kayo. So, nakita naman natin 12 versus 10. O, ba't hindi ka pa bumaba? Aray ko! Di ba? Magkusang loob ka na, magkusang palo. Talagang kapit tuko ka lang hinayupak ka eh. Aray ko! Oo. Bukod dyan, Bok medyo nalilito na rin talaga. Mukhang sila yung naiipit Itong mga Senate employees, sino bang susundin nila? Si Senator Gatchalian, si Senator Cayetano na parehong nagsasabi na sila yung leader ng Senado, tapos naglalabas ng memo nga na magkaiba yung kautosan. Pero sabi ni Senator Erwin Tulfo, wala dapat kalituhan sa mga Senate employees. Malinaw daw na ang mas maraming numero ngayon ay ang Gatchalian Bloc, kaya dapat daw ang utos ni Senator Win Gatchalian ang sinusunod ng mga empleyado at staff. At dahil nga dyan, Bok, plano ni Senator Erwin Tulfo na kausapin yung mga heads ng department na nagpapasok pa rin ng mga empleyado kahapon, kahit pa nung bago yan, ay naglabas ng memo si Senator Gatchalian na sinasabing work from home dapat ang mga empleyado. Okay, so mga kababayan, mamaya pa itutuloy po natin yung usapin na yan dahil meron din yan sagot si Senator Erwin Tulfo na
Mga kababayan, talagang nakakapanginig ng laman. Eto, tapos nakakatayo ng balahibo yung mga binanggit niya dyan kasi bad trip din siya sa mga usaa, mga kababayan. So, maliwanag po dito, ang sinasabi nila ay meron ng bilang, sapat na bilang. So, aantayin lang talaga natin kung kailan mangyayari ang special session para may mailuklok na etong si Win Gatchalian. Hindi mo kailangan magpahiram, Alan Peter Cayetano, dahil kusa kang matatanggalan. 'Di ba? Wala nga daw pakialam. Etong si Erwin Tulfo, kapag ikaw ay nagpumilit pa, kukwelyuhan at kakalad ka rin ka palabas. Aray ko! 'Di ba? Yan ang maliwanag na sinasabi niya, mga ka-GPnatics. 'Di ba? So, tatlo sa Cayetano Black ang lilipat na. Ayon po dito sa balita, mga ka-GPnatics, 'di ba? Narinig na rin po natin 'yan. Pero